Magandang gabi sa inyong lahat o anumang oras nyo mapanood tong video na to. Ako nga po pala ang kanyang kuya. Yun, bilang kapatid, bilang kuya niya, lalong lalo na kuya niya ako, masakit, sobra. Masakit bilang kuya niya na yung bunsong kapatid namin is, yun nga, iniwan na tayong lahat sa mga kamag-anak niya dyan. Bilang kuya niya, sobrang galit ko. Bakit ganun pa? Ba't ganun pa nangyari sa kapatid ko? Ang dami namang patapon na yung buhay dyan, mga wala ng silbi. Bakit yung kapatid ko pa? Nung una, kinakasakit ng loob ko kasi ba't pa siya? Then may mga pangarap yung kapatid ko na gusto niyang tuparin para sa pamilya niya, para sa sarili niya. Sobra sakit kasi silang apat na kapatid kong babae, tinuturing ko silang prinsesa sa buhay ko, bukod sa mga anak ko. Special sila para sa akin, kahit hindi kami totoong magkapatid, half sister ko lang siya. Minahal ko pa rin siya ng buo na parang tunay kong kapatid. So yun, nauna humihingi ako ng pasensya kay Papa, kay Tita, kay Joy. Di ako nakapunta dyan para makapag-speech ng personal sa buong kamag-anakan ninyo. Di ako makaharap ng may paliwanag sa inyo ng buo sa konting pinagsamahan namin ni Jinjin. Totally hindi naman talaga konti, taon, years din kami nagsama. So ma-share ko sa inyo, 2018 or 19, galing ako ng General Santos City. Umuwi ako ng Maynila, then sa kanila ako tumira, kila Papa at kay Tita. Si Jinjin, yung tipo ng batang akala mo maldita akala mo talaga maldita, pero hindi pala. Deep inside, ganun lang siya mag-way sa harap ng ibang tao, yung front niya na para siyang maldita, pero hindi. Sa totoo lang, mapagmahal si Jinjin. Bakit? One time nag-birthday ako sa kanila. Yun, 4 AM ng umaga, nauna pa siyang bumati sa tatay ko, sa nanay ko, kay Tita, sa mga totoong kapatid ko, kasi half sister ko siya Nauna pa siyang bumati sa akin, din sabi niya, "Kuya, happy birthday." Tapos akala ko pabiro, parang pabiro niya lang sabi, pero nagulat ako. Syempre hindi yun yung unang nakita ko sa kanya. Akala ko maldita talaga siya, pero hindi. Deep inside, magmahal si Jinjin. Alam niya ni Papa at ni Mama. Si Papa, ramdam na ramdam niya yan dahil lalaki kami. Sabi niya, "Kuya, ano gusto mo regalo?" Sabi ko, "Bahala ka na kung ano gusto mo regalo." Sabi niya sa akin, "Pag nakatapos ako ng pag-aaral, yung gustong gusto mo na lagi mong pinapanood sa cellphone, ibigay ko sa'yo." Sabi ko sa kanya ng pabiro, "Ikaw, wala." Then yun, dumating ng tanghali or hapon, si Jinjin dumating. May daladalang candy na fresh. Diba may mga words na nakalagay doon sa likod na 3 candy yun. Ang sabi doon sa unang candy, may words doon na happy birthday. Then love, yun sa pangalawa, love you. They stay humble. So sa maliit na bagay na yun, na-appreciate ko. Naiparamdam niya sa akin na mahalaga rin pala ako na na kuya niya. Na akala ko kahit half sister ko lang siya, di niya ako tuturing na totoong kuya. So mali pala yung naisip ko na yun, dahil iba pala. Dahil ano siyang bata, tawag nito, talagang excited siya, parang excited siyang magkakuya.
yung sabik siya sa kuya. So yun, tinatak ko sarili ko na sabi ko, ako na kuya nila ang magtatanggol sa kanila. Ako na kuya nila ang magpoprotekta sa kanila bukod sa tatay ko. So yun lang. Bakit napakasakit bilang kuya na bakit ganun pa yung nangyari sa kapatid ko. Nasa dami-dami namang pwede namang kunin, bakit yung kapatid ko pa